Ito yung mga top players ngayon na magiging available na free agent at may mga player option o extension na pinagpipilian sa parating na off-season trade. Ito yung mga pool na nilabas mismo ng Hoops Hype, mga top player ngayon na nauugnay sa free agency. Si Harden ngayon yung nasa unang listahan dyan. Ngayon ay nasa high level scorer pa rin at elite playmaker yung ginagawang laro niyan sa Clippers at nagawa pa ng mga yan na makapasok sa first round ng playoffs. At kahit na medyo bumaba pa ang shooting percentage niyan mula sa mga pick niya sa season na to, nag-average pa rin yan ng 22.8 points, 8.7 assists, 5.8 rebounds at 1.5 steals per game. Kumita yan ng mahigit sa 33.6 million sa season na to na may kabuuang 374.4 million na kontrata. Pumirma si Harden ng 2 years deal na nagkakahalaga ng 70 million kasama ang player option sa ikalawang taon. At ayon ngayon sa ESPN Hoops Hype prediction at analyst, posibleng makatanggap ngayon itong si Harden ng 2 years deal sa LA Clippers na humigit kumulang sa 79 million na kasama ang performance bonus para sa Clippers. May option pa ngayon si Harden kung gusto niyang i-IGOPT-in para sa 36.3 million sa 2025 to 26 season. Pwede rin siyang mag-OPT out at maghanap ng bagong contract deal na mas mahaba o mas malaking halaga. Si LBJ ngayon nakikita naman na papasok sa free agent ngayong off-season, pero may mga report na malaki ang tsansa na kunin niya ni LBJ. Dahil ngayon meron niyang player option na nagkakahalaga ng 52.6 million para sa 2025 to 26 season. Si LBJ kasi pwedeng magdesisyon o dumepende sa magiging salary cap flexibility ng team o personal goals niya at manatili na lang sa Lakers para lang sa cornerstone. Kung pag-uusapan kasi yung numbers and averaging nito, even na nasa 40 na yan, nag-average pa rin yan ng 24.4 points, 8.2 assists, 7.8 rebounds at 1 point steals per game at may field goal na 51.3% at 3 point naman na may 37.6% at nakapasok pa rin yan sa All-NBA Kaya hindi mo masasabi na wala na sa prime itong si Lolo Bron dahil sa consistency nito pagdating sa averaging niya. At nakikita kasi sa kabila ng edad niyan, eligible pa rin yan mag-sign ng 3 years hanggang sa 175 million na deal ayon sa salary cap rules. Itong point guard ng Houston Rockets, si Fred VanVleet, isa rin yan sa papasok ngayon sa free agency. Meron niyang 3 years, 128.5 million na contract sa Houston Rockets at garantiya na 83.65 million sa ngayon. At ngayon mismo, nasa decision making ang Rockets kung i-exercise o i-decline ang option na to bago ang deadline. May mga report kasi ngayon na lumabas na parehas naman interesado yung mga to sa long-term partnership nila, kaya inaasahan din na pwedeng pumirma itong si VanVleet ng extension dito sa Houston Rockets. Pwede silang pumili ng team option o magpapirma ng mga bagong long-term deal na mas friendly sa salary cap kung tatanggihan nila yan. At ayon kasi mismo sa survey, 44% ng Rockets fans ay ayaw ng panatilihin sa team itong si VanVleet para sa 44 million per year na extension. Dahil mas gusto ng mga to ng mas bagong kontrata o bagong player na maidadagdag sa lineup. Si Jonathan Kuminga drafted noong 2021 at nakapirma ng 4 years rookie deal sa Golden State Warriors na nagkakahalaga naman ng 24.9 million total at 5.6 million averaging. Last October 2023, inactivate ng Warriors ang 4th year team option para sa 2024 to 25 season dito kay Kuminga. At ngayon, bago ang trade deadline, inopen ng Warriors ang 7.9 million qualifying offer, kaya naging restricted free agent itong si Kuminga, meaning na handa na talaga ang Warriors na pakawalan ang versatile small forward na to sa kanila. At kita naman kasi talaga na nawala na ng interes ang Golden State Warriors dito since nang tanggalin nila yan sa rotation. Si Kuminga ngayon nasa restricted free agency matapos matender ng Warriors ang 7.9 million qualifying offer, kaya pwedeng sumailalim ito sa sign and trade deal. Si Julius Randle merong player option na nagkakahalaga naman ng 30.9 million para sa 2025 to 2026 season sa Timberwolves. Kailangan gumawa ng desisyon nito bago ang June 29 trade deadline kung i-exercise niya ang option o mag-option out.
at maging unrestricted free agent siya sa summer para dito sa Timberwolves. At may base salary pa kasi ngayon yan sa 25 to 2026 season na 29.46 million cap hit at 30.94 million naman kasama ang ibang incentives. Mas nag-improve kasi yan sa huling bahagi ng season at malaki yung naging papel sa postseason run ng Timberwolves hanggang conference finals. At ayon mismo dito kay Coach Finch, umaasa siyang babalik si Randle sa lineup ng Minnesota sa susunod na season pero wala pang lumalabas naman na report para dito kay Randle kung pipirma siya ng extension contract dito sa Timberwolves. Indiana naman tayo ngayon, nasa finals run yung mga to at inaasahan naman na itong main center nilang si Miles Turner ang papasok ngayon sa free agency. Last 2023 summer season, pumirma tong si Miles Turner ng 2 years na nagkakahalaga ng 40.9 million extension at averaging na 20.45 million a year. Fully guaranteed yan mga pare ko ya. Kaya ngayon final years niya na para sa naging extension niya sa Indiana Pacers. At ngayon mismo inaasahan talaga na magiging unrestricted free agent yan at nakikita na pwedeng magkaroon yan ng multi-year deal worth around 60 to 80 million at may posibilidad pa na magkaroon ng luxury tax yan sa Indiana Pacers. At kung hindi agree si Miles Turner sa bagong deal na ibibigay sa kanya ng Indiana Pacers, pwedeng pumirma yan sa ibang teams na gagawa ng trade katulad nga dito sa Lakers o Golden State Warriors. Si Westbrook ngayon piniling hindi kunin ang guarantee na 3.4 million player option niya para sa 2025 to 26 season sa Denver Nuggets. Itong June 13 lang niya dinecline yung player option niya na yan, kaya sigurado na sa parating na offseason magiging unrestricted free agent siya. Malaki naman ang contribution nito para sa Denver lalo na pagdating sa mga off-ball defense, rebounding at playmaking sa 75 games na nilaro niya, kaya inaasahan din na makakakuha yan agad ng isang team niya para nga sa susunod na season. Pero siya rin kasi mismo ang nagdesisyon na i-decline ang player option niya sa Denver Nuggets, meaning na balak nitong mag-explore sa ibang teams na magbibigay sa kanya ng championship title. Kaya nakikita na parehas nasa win-win situation yung mga to. Even na hindi pumirma ng player option si Westbrook, makakatulong naman yan sa Denver Nuggets pagdating sa salary cap at magbibigay naman kay Westbrook ngayon ng control para humanap ng mas special na role o contract sa ibang teams. Ang desisyon ngayon naman nitong si Irving sa Dallas yung isa sa inaabangan sa parating na off-season trade deadline. Dahil last 2023 pumirma yan ng 3 years, 120 million contract kasama ang player option sa huling taon niya para nga dito sa 2025 to 26 season. Ngayon yan magtatapos mga pare ko, humigit kumulang naman sa 43 to 44 million ang player option niya at yan mismo yung dapat na pag-isipan nga raw nitong si Irving. Dahil kung pipiliin niyang PTin, makukuha niya ang 43 to 44 million guarantee habang nagpapagaling pa siya sa ACL injury. Speaking ACL injury nitong si Irving, nakikita kasi na aabutin pa hanggang sa March yung pagpapagaling at conditioning nitong si Irving. At yan mismo yung nagpapababa dito sa leverage niya sa Dallas Mavericks. Pero mas gusto kasi talaga ng Dallas ngayon na i-option out siya at bigyan siya ng bagong 3 years na deal na nagkakahalaga naman ng 113 million at 35 million a year na mas manageable sa cap at nagbibigay daan pa mismo para sa Mavs na magkaroon pa ng MLE o iba pang move sa mga susunod na season para kay Irving.